So yun guys, kauwi ko lang kanina galing trabaho. Andyan yung mga sasakyan. Tapos tignan nyo naman, nag-snow. Last week umaaraw na parang summer na ganyan, pero yung weather, medyo yung temperature, medyo malamig pa. Pero ngayon, kanina nung nasa trabaho ko, di ko alam na nag-i-snow kasi nga, nasa loob kami ng warehouse. Tapos, ayun, paglabas ko ng warehouse kanina nung pauwi na ako, pukinang ina, may snow. And knowing na ngayong gabi, officially, tapos na ang winter and spring na. So, bukas pagising, spring na. Pero, sana ito na yung huli. Sana ito na yung huling snow na ibubuhos niya. So, yun. Papasok tayo ng trabaho, guys. So, wait. Para mas marinig nyo ako ng mas maayos. Ano ba? Dito muna to. So, ayun guys. Kita nyo yung panahon. Diba, ayun nga, the next day na nga pala to. So, diba kagabi pinakita ko sa inyo na may snow. Pero kung titignan nyo guys tignan nyo sa labas, wala na rin. Tunaw na rin agad, pero may mga kunti pa. May mga kunti pa sa labas. So, ayun. Ganito yung panahon pag patapos na yung winter. So, parang nanluloko na yung panahon eh. Kasi mamaya aaraw, tapos mamaya magi-snow na naman. Though yung snow niya hindi na ganoon kalakas. Flourish na lang. Ayan. Flourish yung tawag pag yung parang, kumbaga sa ulan, ambon-ambon na lang. Ganon. So, sa mga nagmo-motor dito sa Canada, ito yung naaral ko. Kasi nag-join na rin ako sa Facebook page ng mga riders dito sa province namin, which is Ontario. So, sabi nila, dahil nga officially today is spring na. So, tapos na ang winter namin. So, sabi doon sa group na para maging official na pwede na talaga magmotor. Ngayong spring, aantayin nila yung isang malakas na ulan. Bakit kailangan nilang antayin yung isang malakas na ulan? Kasi guys, yung malakas na ulan ang mag-flash yung mga asin sa kalsada. Kasi during winter, pag maraming snow sa kalsada, yung snow plow or yung naglilinis ng snow, sa likod kasi noon nagbubuga yun ng asin. Ang purpose ng asin is para hindi mag-frozen yung kalsada, para hindi maging madulas, or yun na rin yung tumutunaw dun sa mismong snow. So, nag-aantay ngayon ng mga motorcycle riders ng malaking ulan para ma-flush out yung mga asin na yon sa kalsada. Kasi kung titignan mo naman yung kalsada, parang okay naman, malinis naman, pero hindi mo lang makita, pero may mga maliliit yan na asin. Ngayon yung asin na yon is madulas, para siyang buhangin, or mas worse pa kasi i-consider mo siya na parang maliliit na bato. So, mas delikado yun sa mga motorcycle riders, and isa pa, malakas magpakalawang yun. Sobrang lakas magpakalawang yun sa mga metal parts ng sasakyan and mga motorcycles, ganon. Kaya gusto ng mga riders is ma-flush muna yon. Pero may mga mangilan-ngilan na rin na nagmumotor pagka maganda yung panahon, pagka medyo uminit yung temperatura ng konti, sobrang kating-kating na nila magmotor, nagmumotor na din sila. So, ayun guys, yun yung share ko. Di ba nasabi ko sa inyo nga na nakakuha na kagabi, nasabi ko na sa inyo na nakakuha na ako ng motorcycle license. Ito yung motorcycle license M1 ni Papa. Ito yung akin. So, pati si Papa kasi magla-license din siya kasi gusto din niya magmotor. Pero ang trip niyang motor is cruiser type lang kasi alam mo naman, mga tumatanda, ganon. So, M1. At nakalagay pa dito, eligible for M2 on May 11. So, saktong-sakto lang yun kasi may motorcycle course pa naman ako ng April 18 to 21. So, tamang-tama lang yun. So, guys, ang M1 is para siyang beginner license. So, maraming mga insurance company na ayaw magbigay ng insurance sa mga M1 holder kasi they consider M1 as beginner. So, ang kailangan kong makuha is yung M2, which is yun yung parang intermediate or parang basta, yung susunod sa M1, yun yung M2. So, pag M2, yun na yun. Pwede na ako makakuha. Dun sa insurance agent na kausap ko, yun yung aantayin ko bago ako makakuha ng sarili kong insurance. Though, this Saturday guys, tatry ko kayong isama. This Saturday, nagpaplanuhan na namin ni Papa na
pumunta ng Whitby, punta kami sa GP Bikes. Punta kami sa GP Bikes para magtingin ng motor na gusto ko. Inquirean na namin siya. So as early as now, i-inquirean na namin siya kung kailangan namin magpa-reserve, kung kailangan na namin mag-down payment para ma-reserve sa akin yung motor. Gagawin na namin yon. Okay? And at the same time, bibili ako ng motorcycle boots. Titignan ko kung kasama motorcycle jackets. Alright, yun lang. Pasok muna ako ng trabaho, guys. So yun guys, ayan na, nalock na yung tatay ko. So yun guys, na-deal na ni Papa yung gusto niyang motor. So yun, pakita ko sa inyo guys kung ano yung gusto ni Papa na motor. Yung actually yung kukunin na niya. Balikan kita dyan Pakita ko guys sa inyo kung ano yung gusto niyang motor. Ayun na, na-deal na niya. Magawa na sila ng paperworks doon. Sipin mo yun, mas nauna pang nag-deal ng motor si Papa kesa sa akin. Ako, iniisip ko pa ngayon. So, nandito si Mac. Mac, anong masasabi mo? Ginagawa na yung paperworks doon sa motor ni Papa. Mas nauna pa siya. So guys, pakita ko sa inyo guys kung ano yung motor na, papakita ko sa inyo kung ano yung motor na kinuha ni Papa. Kasi ginagawa na nila yung paperworks. So, ayan. Eto guys, yung kinuha ni Papa. It's a Honda Shadow 750. Ayan. Honda Shadow 750. So, ayun. Ang bilis. Ako lang dapat yung sasamahan ni Papa Pero siya pa yung nauna. Ako, ang kinuha ko, boots ang kinuha ko Kumuha ko ng motorcycle boots ko. So, yan yung kinuha ni Papa. So, guys, ayun na. Kinakausap na si Papa to do the paperworks. Tapos, ayusin yung motor, ipiprepare. Sabi, pwede namin i-pick up or pwede nilang i-deliver in 7 days. So, ayun. Ako, iniisip ko pa kung ngayon ko na ipopurchase yung... Kasi nag-i-snow pa, guys Useless na makikita ko siya sa garahe namin na hindi ko rin nagagamit diba? So nandito kami sa side ng Ducati. Ano, mga pangarap natin tong mga to guys. Yan. So Ducati. Nakakalula dito guys, nakakalula. Sobrang nakakalula dito guys. Ganda ng motor. Pero gaganda din ang presyo guys. Mac, ano masasabi mo Mac? Ha? Ano masasabi mo? Pag mamanalo ako ng loto, ha? Bibili ko si Ben ng Ducati. So yun guys, yung Papa ko kumuha na ng motor. Ang plano, sasamahan lang niya ako kasi bibili ako ng boots. So, tsaka jacket. So yun dun yung jacket ko na binili ko. Pero, anong masasabi mo? Nang bumili ka na ng sarili mong motor. Mamamatay ako sa nervous sa nanay nito. The plan is... I just sign up for the bike. My wife's gonna kill me. Our plan is I'll just buy boots. You will just come with me and see little bikes. Yeah. And the thing is, he signed up for a new bike. Yeah. So yun guys, wala na rin akong nagawa kundi kunin na yung motor. So ayun guys, we end up na signing up for our motorcycles. Kumuha kami ng motor namin ni Papa. Tag-isa kami ng motor ni Papa. So okay na yung mga paperworks namin. Bago kami umalis dito ngayon sa GP Bikes, sobrang luwang nito guys, nakakalula. So bago kami umalis, it's this big. I never thought it's this big. So ayun, bago kami umalis, dahil okay naman na, picturean ko lang si Papa sa motor niya. So yun guys, masaya kami ni Papa. Alis na kami dito bago pa kami magkasala pa kami dito. Pa. Saya ka ba? So guys, pag kukunin na namin yung motor, gaganito na. Solid panigali. Soon magkakapanigali din tayo, mga after 5 years. Pero yun, tapos na ang mga gastusin. Didate na namin yung nanay ko dahil sobrang galit na to sa amin. Ganun talaga sa mga buhay. Alright, see you guys.